life I lived before is no longer a threat to me. Those things I did wrong, but that's all history. Provision was made at Calvary, my sins have been erased, and I'm saved, I'm saved, I am saved. I'm saved, I've been washed in the blood of the Lamb. He is the Son of the great I am. Forgiven and forgotten, my sins are washed away, and I'm saved, I'm saved, I am saved. My new life is worth living, each day's a dream fulfilled. My plans included Jesus, walking in His will. I know that I'm not perfect, but praise God by His grace I am saved, hallelujah, I'm saved. I'm saved, I've been washed in the blood of the Lamb. He is the Son of the great I am. Forgiven and forgotten, my sins are washed away, and I'm saved, I'm saved, I'm saved. I'm saved. I've been washed in the blood of the Lamb. Hallelujah, my name is written down. Saved. I've got a robe and a crown. I'm saved, I'm saved, I am saved. I'm saved, I've been washed in the blood of the Lamb. He is the Son of the great I am. Forgiven and forgotten, my sins are washed away, and I'm saved, I'm saved, I am saved. Yes, I'm saved, I'm saved, I am saved. Hello, sound check, sound check, sound. Check, sound. Hello, sound check, sound check. Sound, sound check, sound. Hello, sound check, sound. Mic test, mic. Okay, okay, meron na. Isa pang bago tayo dumako sa atin pong Bible study ngayon pong gabi. At pakinggan po natin ang awiting ito. I'm glad I know who Jesus is. In a little town called Bethlehem, so many years ago, they told them there was no room in the inn. But they had no way of knowing who they had turned away. 'Twas the Lamb of God who'd take away their sin. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He is the King of glory. And I'm glad I know who Jesus is.
just a story. He is the King of glory. And I'm glad I know who Jesus is. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. Mighty Counselor, deliverer to men. He's more than just a story. He is King of glory. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. It's a well of pure water when I'm thirsty and dry, and bread when I'm hungry and worn. When the battle is raging, it's my faithful sword, a shelter from life's troubled storms. It's a light to my pathway and a lamp to my feet. When the world gets so dark you can't see, I've not made a change in one word that it said, but it sure made a change in me. This blessed old book that I hold in my hand is true from beginning to end. It's a solid foundation where I firmly stand. Sin kept me from it, now keeps me from sin. When I think what it costs just to hold it in my hand, it reminds me that I owe a great debt to all of the martyrs who've gone to the stake, hollow with their dying breath. Now its critics are many and its believers are few, but one thing I've found to be true: if you find when you read it that there's something wrong, there's something wrong with you. This blessed old book that I hold in my hand, it's true from beginning to end. It's a solid foundation where I firmly stand. Sin kept me from it, now keeps me from sin. Yes, sin kept me from it, now keeps me from sin. No sound checks. Okay, magandang gabi sa ating broadcast ngayon pong gabi. Ito po ay kalooban ng Diyos na atin pong maituro muli ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay, ang perfect word of God sa panahon nating ito, ang King James Bible 1611. So, niyayaya ko po ang mga kapatiran dito po sa Church, Taal Baptist Church. At nandyan na po sa group chat, sinend ko na po sa ating GC ang ating pong night Bible study. At ang ating pong prayer meeting po ay tuwing Friday. So maganda po kung wala po tayong ginagawa, kung tayo po ay nandyan na sa ating mga bahay galing sa trabaho, pagod ang katawan. Okay, bago tayo matulog, habang nakahiga po tayo, ano man ang ginagawa natin, kumakain man tayo, no? At ng hapunan sa gabing ito ay buksan natin ang atin pong mga Biblia o sa tainga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Uh, Kapatid dito sa Taal Baptist Church, Taal, Batangas. So, pwede po kayong mag-comment, mag-greet, mga kapatid. At meron tayo ngayon pong gabi. Okay, napaka-interesting ang subject natin sapagkat very ano po ito, ano? Yung issue ano sa mga simbahan, no? Ito po ay napaka-init ano na issue. At ito po ang patungkol, mga kapatid, sa sinner's prayer, no? Sinner's prayer.
So marami pa rin ang nalilito, okay, sa subject po na ito mga kapatid. Kaya bigyan po natin ng study, mag-aral po tayo ng Word of God. Ang sinner's prayer pa ay isang requirement para maligtas ang ating kaluluwa. Yan ho ang tanong, yan ang question na atin pong sasagutin. Okay, sa banal na kasulatan, titingnan po natin sa Biblia, okay, sapagkat yan lamang ang ating final authority. Amen, sa atin pong paniniwala at sa ating mga pamumuhay. Amen. So wala tayong ibang pagbabasihan ng doktrina at pamumuhay ang salita ng Diyos, hindi tradisyon ng tao. Okay, mag-ingat po tayo sapagkat minsan hindi natin namamalayan, mga kapatid, ay napapasok pala tayo ng tradisyon ng tao at hindi na po salita ng Diyos. So mag-ingat po, sabi ni Pablo, beware. Amen, beware from uh, human philosophies or uh, ano po, yung mga tradisyon ng tao. Amen, vain deceit. Colossians chapter 2, di ba? Sa verse 8. So yan po ang sinasabi ni Apostle Paul na mag-ingat po ang mga Kristiyano. Huwag sana tayong mapasok ng mga tradisyon ng tao na yan po ay hindi po kay Kristo. Hindi po yan sound doctrine. Yan po mga kapatid ay ah, hindi po biblical. Pag sinabing hindi biblical, unbiblical mga kapatid ay sa mundo yan. Amen? Katuruan yan ng mundo o katuruan yan ng dyablo kung hindi po yan sa Panginoon. Amen? So, ang tanong mga kapatid, ang sinner's prayer po ba ay requirement para ang isang tao ay maligtas? So, very simple question. Pero maraming Kristiyano ang hindi masagot directly, ano, ang question na ito na napakasimple, ano? At at kung tayo ho ay mag-aaral ng salita ng Diyos, ano, titingnan natin ang sagot, oo o hindi. Requirement ba na ang isang tao ay mag-sinner's prayer para siya ay maligtas? Okay, nire-require ba ng Diyos, ng salita ng Diyos, ang isang taong makasalanan na ah, sumunod sa sinner's prayer sa sinasabi ng isang soul winner na sasabihin niya, sumunod ka sa panalangin na ito. Okay? Ang tawag din nila diyan ay prayer of acceptance. Okay, yan ba ay requirement? Okay, so simple question, dapat ay meron tayong simple answer. Direct answer. Direct question, dapat meron tayong direct answer. Amen. Yes or no? Kung yes, okay, requirement ang sinner's prayer. So, tingnan natin sa salita ng Diyos. Ano yung mga proofs, okay, mga katibayan na, na makikita sa Biblia. Okay? Kung no, bakit naman? Bakit no? Kung hindi requirement ang sinner's prayer, so so ano ang anong katuruan niyan, no? Kung hindi pala biblical 'yan. So it means unbiblical. Amen? Or tradisyon ng tao, mga kapatid. So kaya pinapaingat tayo ni Pablo. Beware, 'di ba? Pinapaingat tayo. Kaya sana ho, no? Ito pong pag-aaral na ito hindi po ito po pag-atake sa mga denominasyon, no, na nagpa-practice nito
o naniniwala dito, kundi mag-aral lang po tayo, estudyante po tayo ng Panginoon. Amen? Lahat tayo estudyante ng Panginoon. So mag-aral tayo para mawala yung mga kalituhan. Okay? Makaiwas po tayo sa confusion. Amen? At sa pag-aaral ng salita ng Diyos, okay? Okay po ba ang ating audio? Okay, i-check ko lamang po ano po kung okay yung ating sound. Okay, hindi ko po alam kung sino po yung nasa atin pong comment section kung meron pong sound ang atin pong Bible study kasi kailangan ko pong i-check muna. Okay, titingnan ko po sapagkat kung nagsasalita lang po ako dito ay sayang kung wala naman pong sound. So please sa mga nanonood, puwede pong paki-comment kung maayos po yung ating sound. Okay, so tingnan ko po sa inyong comment. So wag po tayong mahiya mga kapatid ano, pag-aralan lang po natin ang salita ng Diyos. Hindi po tayo magdedebate, hindi po tayo makikipag-argue sa bawat isa, wag tayong mag-away-away, 'no? Dahil ang Panginoon, ang Diyos, gusto niya tayong magkaisa, 'no? At ang truth ang magibabaw. Amen? Ang katotohanan ang mangibabaw sa atin, hindi yung ating laman, hindi yung ating opinyon. Amen? Hindi sana yung ating mga iniingatang mga tradisyon ng tao. Okay? Naipasa lang yan ng mga nagturo na sa atin, denominational theology lang yan, at hindi naman talaga biblical. At ikalawa, hindi dispensational. Maaaring biblical, pero hindi dispensational. So, mahalaga po yon, no? Ibig sabihin ng dispensational, ina-apply natin yung tamang method sa pag-aaral ng Bible. Rightly dividing the word of truth. Amen? 2 Timothy chapter 2, verse 15. Okay? So, wag po tayong magkaroon ng strife, 'di ba? Iwasan natin yung tayo ay mag ah, mag magpaparinigan, maglalaban-laban, kundi mga kapatid, no, lumago tayo. Amen? Meron tayo dapat charity. Meron dapat tayong pag-ibig. So ito pong topic na ito hindi po para sabihin na mas magaling ako, mas may alam ako, ano? Kaya ko po ito pinili para ho magkaroon tayo ng enlightenment sa Word of God. Okay? Ang Holy Spirit ang ating teacher, mga kapatid. Hindi po ako, ang teacher po. So, mag-aralan lang po tayo ng Word of God. I-compare natin ang spiritual sa spiritual na bagay. Sabi ng ating Apostol Pablo, comparing spiritual things with spiritual. Amen? Ibig sabihin po nun, ang salita ng Diyos ang mag-interpret sa kanyang sarili. Hindi natin kailangan ng talino ng tao. Hindi natin kailangan ng edukadong tao sa pag-interpret ng salita ng Diyos. Let the Holy Spirit interpret, the Word of God, because the Holy Spirit is the author. Siya lang ang author ng Word of God. Amen? So, kaya hayaan natin ang Holy Spirit na siya po ang magpaliwanag ng salita ng Diyos sa atin. At tayo naman, siyempre dapat magpakumbaba po tayo. Tayo po'y mag-rely, sa banal na espiritu. Okay, alisin po natin yung mga sistema na mali na nakasanayan natin na matagal na pero hindi pala yon ang tinuturo ng Holy Spirit. Di po ba? So, kumukontra po tayo, no? Pinapanindigan natin yung turo ng tao kaysa sa turo ng Holy Spirit. Okay?
So hindi sana mangibabaw ngayon ang ating laman, ang atin pong flesh. Sana ho mangibabaw, okay, ang Holy Spirit. So wag niyo po akong aawayin ano kung ang akin pong naituro ay kumukontra po sa inyong nakasanayan na. Okay? So lahat po tayo ay magkakapatid sa Panginoon at lahat po tayo estudyante ng Panginoon. I hope and I pray na tayo po ay magkaroon ng humble heart. Okay? Puso na mapagpakumbaba na talagang nagsisearch tayo ng scriptures, no? Nagsisearch tayo na willing tayong magpakorek, magpaturo sa salita ng Diyos, sa banal na Espiritu. Huwag nating i-quench ang Espiritu ng Diyos. Ang Holy Spirit, hayaan natin, i-allow po natin siya na mag-move, kumilos po siya sa ating mga puso sa gabi pong ito. Amen? So tayo po ay dumako muna sa panalangin. Salamat kay Sir Catalino Quito Jr. Okay, batiin ko lamang po si Sir Catalino Quito Jr. Sabi niya, blessed evening po. Amen, amen. Blessed evening din po, Sir Catalino Jr. Diyan po sa Pampanga. Amen. So, sabi niya din po ay loud and clear. Okay, loud and clear po, Pastor. Amen. Salamat po sa pag-notify, Sir Catalino. Salamat po na maliwanag naman pala. Clear po pala ang ating sound. Salamat po. Sister Lisa Villanueva. Ayan. Sabi niya ay amen. Okay, so salamat po sa mga nag-comment, bumati ng magandang gabi. At sa lahat po ng mga makakapakinig pa, ah, makakapag-view ng ating online Bible study ay magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Magandang gabi sa lahat ng mga kapatiran. At tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay mo upang kami po ay mag-aralan at magpalakasan mula sa inyong mga salita. Hindi po para magkaroon po ng gulo sa isip namin at magkaroon kami ng hindi maayos na ugali, na attitude, Panginoon, kundi maayos po ang aming kaisipan, okay, ng inyong salita. Magkaroon kami ng enlightenment dahil ang inyong salita ay liwanag. Lord, sana po gabayan niyo kami. Ang banal na Espiritu, ang amin pong teacher, siya po lamang ang aming pinagtitiwalaan na magtuturo sa amin sa lahat ng mga katotohanan, biblically and dispensationally. Salamat po sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo, O Diyos, sa buhay namin. Kaming makasalanan ay tinubos mo. Kami ay hindi karapat-dapat ng iyong ginawa para maligtas ang aming kaluluwa sa impyerno. Pero kayo po, Panginoon, ay napaka-biyaya at maawain sa amin. Pinakita niyo ito ng inyong buktong na anak ay namatay para sa aming kasalanan, inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Salamat dahil ang kaligtasan ay biyaya niyo, Panginoon. Hindi sa aming gawa, hindi po sa pamamagitan ng aming mga sarili. Ito ay regalo ninyo, Panginoon. Hindi sa gawa upang hindi kami magmamalaki sa inyong harapan. Lord, sa inyo namin pinagkakatiwala ang amin pong Bible study ngayon pong gabi. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so good evening po sa atin pong lahat, mga kapatid. So, sinner's prayer, no? A requirement
to be saved? A requirement to be saved? Okay? So kapag ba ay nagpasunod tayo sa isang unbeliever na ating binabahagian ng gospel, okay? Kapag tayo po ay nagwi-witness sa isang tao na makasalanan, okay? Kasi tayo, kiniklaim natin na tayo'y ligtas na. Tayo ay mga saints, hindi na tayo sinner. Amen? Tayo ay mga santo na. Meron tayong right standing before God, justified, sanctified, redeemed. Amen? Tayo ay washed by the blood of the Lord Jesus Christ because we believe in the finished and sufficient work of the Lord Jesus Christ, okay, on the cross of Calvary, that He died for our sins, He was buried, and He rose again the third day, according to the scriptures, according to Romans chapter 1 verse 16, that is the gospel of Christ, which is the power of God unto salvation to everyone that believeth. So yung power of God patungo sa kaligtasan ay yung ebanghelyo ni Kristo. Ebanghelyo, ang good news ni Kristo, kung paano namatay si Kristo para sa atin pong mga kasalanan, siya'y inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. That is the gospel of the Lord Jesus Christ, at binanggit din po yan sa Ephesians chapter 1 verse 13, na after nating narinig yung salita ng katotohanan, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, amen, pagkatapos nating sinampalatayanan yung gospel na yon, mga kapatid, meron pong selyo ng banal na espiritu ng pangako. Amen? Natanggap po natin ang banal na espiritu after natin hong pagtiwalaan, sampalatayanan yung ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. So faith, no? Believe. Okay? You know ang mga biblical na term. Amen? After that ye believe. Hindi sinabi after that ye prayed, but after that ye believe. So ang tanong, mga kapatid, is repeating the sinner's prayer the way to soul salvation? Ang daan ba para sa kaligtasan ng kaluluwa ay sumunod doon sa sinner's prayer na sinasabi ng isang soul winner, na sinasabi niya, repeat this prayer after me. Sabi nila, gusto niyong maligtas? Gusto niyo bang maligtas? Sino yung gustong maligtas? Okay, kung gusto niyong maligtas, sumunod kayo sa panalangin na ito. Is that the way to soul salvation? Okay? So maraming mga Christian, sincere, no? Seryoso po, ang mga Kristiyanong ito sa kanilang ginagawa. Na ginagamit nila itong so-called sinner's prayer. Yung term na sinner's prayer. Bagamat ang sinner's prayer, wala kang makikita sa Bible niyan, Walang word na sinner's prayer sa Bible. Actually, sa John chapter sa book of John, ito po yung katotohanan, mga kapatid,
salita po ng Diyos ang atin pong bubuksan. Hindi po kuro-kuro. Okay? Hindi po opinion. Okay? John chapter, kalimutan ko yung verse, mga kapatid. Yung God heareth not sinners. God heareth not sinners. So, nabasa niyo po ba yung Book of John na nakalagay doon, God heareth not sinners? Okay. Uh, uh, please, kung alam niyo po yung verse na yon, ay i-comment po, no? Kilagay na lamang po sa comment section kung anong verse po yon sa Book of John na God heareth not sinners. Okay? So, hindi ko maalala, ano? Pasensya na po, ano? Makakalimutin ako. Okay. ah, Please, kung alam niyo po yung verse na yon, ah, pakilagay po sa comment section, mga kapatid. Mahalaga po na ma mabasa na din natin yon, okay? Mamaya po kung nailagay niyo po sa comment section, ay babasahin ko po ano kung ano yung verse na yon na God heareth not sinners. Okay? So, hindi pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng o ang tama, ang makasalanan. Okay. John chapter 9 verse 31. Ayan. Ayan. Si Pastor Ramon. Shout out po. Good evening po, Pastor Ramon Burby Argilia. Salamat po sa pag-comment ng verse. Okay, sa John chapter 9 verse 31. Okay, so buksan ko po mga kapatid sa Book of John chapter 9 verse 31. So makalimutin na talaga ako mga kapatid. So ito po ang mababasa natin sa John chapter 9 verse 31. Now we know that God heareth not sinners. Di ba? Hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. But if any man be a worshipper of God and doeth His will, him He heareth. So yan po ang truth, hindi po akin yan, hindi ko po yan kuro-kuro. Yan po'y salita po ng Diyos, mga kapatid. Okay? So kaya ang sinner's prayer, ano? Ito ba ay pakikinggan ng Diyos? O yan ang mga question tuloy na pumapasok sa ating isip, ano? So may sagot kaagad ang Bible. Hindi, ano? Now we know that God heareth not sinners. Yung word na sinners nandyan. Okay? Now we know that God heareth not sinners. So, wag natin pong baliwalain yung verse na ito. Okay? Kasi ano po 'yan, no? Salita ng Diyos 'yan, mga kapatid. Hahatulan po tayo ng Word of God. 'Yan po ang magja-judge sa atin pag binaliwala po natin 'yan. So may mga Christians, no, na nagsi-share na ng gospel pero hindi maliwanag kasi karamihan hindi talaga nababanggit yung gospel talaga, no? Yung iba kamatayan lang ni Kristo yung nababanggit. Okay? Ang gospel, no, na ng kaligtasan ay hindi lang kamatayan ni Kristo. Okay, 1 Corinthians 15, ito po yung gospel. Buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 15, okay, verses 1 to 4. The Bible says, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received. May tinanggap po ang mga believers dito sa Corinto. Okay? Ano yung tinanggap nilang gospel? Ano yung gospel? Good news.
which I preach unto you. So si Pablo ang nangaral sa kanila at tinanggap ito ng mga believers o mga mananampalataya dito po sa Corinto. And wherein ye stand. So sila po ay tumayo na. Tinayuan po nila ang gospel na ito. Verse 2, by which also ye are saved. O, doon sila naligtas. Okay, doon sila naligtas sa gospel na ito. If you keep in memory what I preach unto you. Kung inyong naalala, sabi ni Apostle Paul, ang aking ipinangaral sa inyo. Unless, sabi niya, ye have believed in vain. Okay, maliban na lang ang iyong pananampalataya ay walang kapuluhan. Naniwala kayo ng walang kapuluhan. Ibig sabihin ho na hindi tunay ang kanilang pagtitiwala. Hindi sila naniwala ng gospel na yon ay sapat na na magliligtas sa kanila. Okay? Unless. So, hindi ka maliligtas kung hindi tunay ang iyong pananampalataya. So, yung word na believe, nakalagay po dyan hindi nakalagay dyan na unless ye have prayed. Okay? Ang nakalagay, unless ye have believed in vain. So, ang issue, believe. Ang pinag-uusapan sa gospel, hindi mo ipagpipray yun para maligtas ka ng gospel. Kundi pagtiwalaan mo yung gospel. Okay? Verse 3. Ano yung gospel? Ano yung nilalaman ng gospel na ito na nagligtas sa mga taga-Korinto? Sabi niya, for I delivered unto you first of all. Okay, ano yun na pinahayag niya? Which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Okay? Hindi po nagtatapos doon. Hindi lamang yung kamatayan ni Kristo. Ito po, Verse 4 ang kasunod, and that he was buried, inilibing, and that he rose again the third day according to the scriptures. That is the gospel. Amen? So, that is the fullness, kabuuan ng ebanghelyo ni Kristo na sabi ni Pablo, okay, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Maliwanag? Unto salvation. Salvation of soul. Amen? So para maligtas yung kaluluwa natin, okay, dapat, alam natin na keep sa memory natin yung gospel ni Jesus Christ. Kung paanong namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, ayon sa banal na kasulatan, siya'y inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. So, simple. Amen? Simple. Madali ang maligtas sa panahon na ito. Dahil si Kristo na ang namatay para sa ating mga kasalanan. Inilibing, ngunit sa ikatlong araw ay nabuhay muli. So, that is the power of God unto salvation. To everyone that believeth. Maliwanag po yun sa Romans 1:16. To everyone believeth. Sa bawat isang nanampalataya, mga kapatid. Ikaw ba'y nanampalataya na yung gospel ni Kristo, yun ay sapat na? Pinagtiwalaan mo ba yon? Sapagkat ang issue po dito sa salvation is faith. Faith. Believe. Amen. Yan ho ang issue dyan, mga kapatid. Kung hindi ka nag-believe,
Hindi ka saved. Kung hindi ka nananampalataya na yung ginawa ni Kristo ay sapat na yon para maligtas ka, hindi ka ligtas. Amen? Because the power of God unto salvation is the gospel of Jesus Christ to everyone that believeth. So, ang sinner's prayer ba ay requirement para ang taong maligtas? Is that God's way? Is that God's will? Kalooban ba ng Diyos yun? Pamamaraan ba ng Diyos yun? Is that required to be saved? Hmm. So, mga kapatid, ang sinner's prayer, no, na sinasabi ng ibang mga Christian, no, halimbawa ganito, yung pinapasunod nila sa prayer, yung isang sundin mo itong panalangin na ito, Lord Jesus, save me from my sins. Come into my heart. Pumasok ka sa puso ko. Ang ganda pakinggan eh. 'Di ba? Ang ganda. Tapos sasabihin, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Then amen. Okay, nagpray na, amen na. Then sasabihin ng soul winner, sumunod ka po ba sa prayer? Kung sumunod ka sa prayer, ligtas ka na. O ganun po ba? After mong sumunod sa prayer, sinner's prayer, ligtas na? O after mong magtiwala sa gospel? Okay, ang right statement after mong manampalataya sa ebanghelyo ni Kristo, ikaw ay ligtas na. Hindi pwede nating sabihin dahil nanalangin ka, sumunod ka sa prayer na ito, ikaw ay ligtas na. So bakit to? Kasi ang wini-witnessan po natin, ang maaalala nila yung ginawa nilang prayer. Hindi yung ginawa ni Kristo. Yun ang danger, mga kapatid. Kapag ang sinabi ng soul winner, dahil sumunod ka sa prayer, tandaan mo yung araw na ito ligtas ka na, anak ka na ng Diyos. Dahil tinanggap mo si Jesus sa puso mo, no, sa panalangin. So yun ang natatak. Okay, yun ang na-retain, na-keep sa memory ng tao na yun na nilid mo. Okay? Sa sinner's prayer. Yun ang natatak. So, pag tinanong mo siya, paano ka naligtas? Pag tinanong siya, kung paano siya naligtas, siyempre yung kanyang isasagot, tinanggap ko ang Panginoong Hesus sa puso ko, kailan? Kailan mo tinanggap si Jesus? Nung ako ay nanalangin. Pinasunod ako sa prayer ng pastor na yon at sabi ng pastor na yon, ako'y ligtas na kasi tinanggap ko si Jesus sa puso ko bilang aking Diyos at tagapagligtas. Pinapasok ko si Jesus sa puso ko sa panalangin. Pero ang Bible nagsasabi, after that ye believe. Hindi after that ye prayed. Amen? So, iingatan po natin kasi baka tayo ay na nangigibabaw sa atin yung
katuruan ng tao, tradisyon ng tao, hindi na katuruan ng Diyos, ng salita ng Diyos, mga kapatid. Then sasabihin pa, Lord, maawa ka po sa akin, iligtas mo po ako, patawad po sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan, pinagsisihan ko na po lahat ng aking mga kasalanan, binibigay ko na ang buhay ko sa iyo. Amen. Ang gandang pakinggan. Nasaan yung gospel? Puro sa gawa. Gawa na. Ah, pagmamakaawa. Lord, be merciful to me. Nasa Bible din yun, ha? Be merciful to me, a sinner. Pero mamaya, titingnan natin kung ano yung context ng sinabi na yun na Lord, be merciful unto me. Oh, kailangan pa bang hingin natin ang awa ng Diyos? O dapat ipaliwanag natin sa tinuturuan natin na ang awa ng Diyos, okay, ay pinakita niya sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus. Namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, siya'y inilibing at muling nabuhay. So yung awa ng Diyos, no, hindi mo dapat hingin. Dahil yan ay available na sa ginawa ni Kristo sa cross. Sa Titus chapter 3 verse 5, not according to our righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Saan yung mercy na yon? Pinakita ng Diyos yung mercy niya nung si Kristo po'y namatay para sa ating kasalanan. Siya'y inilibing at muling nabuhay. So wag na tayong magmakaawa na, Lord, please, maawa ka sa akin, iligtas mo ako. Ayaw ko sa impyerno, please, iligtas mo ako. Sa ganung way ba tayo maliligtas? Ang kaligtasan po ay available na 2,000 years ago. Kailangan mo na lang pagtiwalaan. So, mag-ingat po tayo, mga kapatid, sa mga tradisyon ng tao. Okay? Ang issue po sa kaligtasan ay faith. Pag nanampalataya ka sa ginawa ni Kristo, ligtas ka. Ang tanong, kasama ba ang prayer? Kailangan ko pa bang mag-sinner's prayer para talagang siguradong ligtas ako? Ah, mga kapatid, no? Kung tayo po ay talagang nagsisik, naghahanap ng truth, ako'y naniniwala ang Holy Spirit, dadalhin tayo sa kanyang truth. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang katotohanan po ay salita ng Diyos. Huwag nating ingatan yung mga tradisyon ng tao. Dapat talikuran po natin yung tradisyon ng tao. Kailangan pa bang hingin ang kapatawaran ng Diyos para maligtas? Lord, I ask your forgiveness. Please forgive all my sins. Please. Ipagmamakaawa pa ba natin yung forgiveness? Ang forgiveness po ay available na 2,000 years ago doon sa dugo ni Kristo. Kailangan mo lang pagtiwalaan yun, mga kapatid. Hindi po
pinagpipray ang kaligtasan mo. Wag mong hingin ang kaligtasan. Binigay na ng Panginoon 2,000 years ago ang kaligtasan. Magandang pakinggan ang mga prayers. Kasi may emotion eh. Pwede kang umiyak habang nananalangin ka pa. Ang tanong, nasaan yung gospel? Na yun ang power of God unto salvation. So ano yung makikip sa memory ng mga taong wini-witnessan mo? Kaya marami po akong tinanong na mga dati kong kasama, dati kong mga kaibigan, sabi nilang Christian sila, Baptist sila. Sabi ko, pag-usapan natin ang kaligtasan. So, hindi tayo magkaaway. Gusto ko na tayo po ay magkaisa sa truth. Okay? So, ang kaligtasan ay napaka-importanting doktrina at napaka-importanting matanggap natin. So, sapagkat si Satanas ay tuso, mandaraya. Okay? So, pwede tayong madaya. Akala natin ligtas tayo. Akala natin dahil matagal na tayong member ng Baptist, ligtas na tayo. Dahil may ministry na, ligtas na tayo. So may tinanong ako. Ito po ay personal testimony ko. Ano yung tinanong ko, totoo po, ano? Ang tanong ko sa kanya, paano po kayo naligtas? Paano po kayo naligtas? So, sumagot po siya. Siya po ay matagal na. Mas nauna pa siya sa akin na nagsasabing Christian. Actually, sila po yung nag-soul win sa akin. Sila yung nag-soul winning sa akin. Binalikan ko po sila, mga kapatid. Dahil gusto ko po na maliwanag ang kaligtasan. No? So sabi ko, nandito po ako, no? Dahil mahal ko po kayo sa Panginoon. Gusto ko lang pong maging maliwanag sa atin yung gospel. Okay? Paano po kayo naligtas? So, anong sagot niya? No? Ang sagot niya, may ministry po ito sa church. Okay? May ministry siya, matagal siya sa church. Okay? Faithful po. Matapat po, no? May ministry. Ang sagot niya po ito, ganito ang sagot niya. Nung tinanggap ko si Jesus sa panalangin. Hindi po ako nagsisinungaling. Yun po ang kanyang sagot. Paano po kayo naligtas? Nung tinanggap ko si Jesus sa panalangin. So, pinakita ko sa kanya sa Bible, yung 1 Corinthians 15:1-4. Ang nakalagay po doon, ang dapat makip sa memory mo, yung ginawa ni Kristo. Na Kristo'y namatay para sa ating kasalanan, inilibing at muling nabuhay. Walang masama sa pagtanggap. Ang tanong, paano mo tinanggap ang Panginoong Hesus? Sa pananampalataya o sa panalangin? Paano ka maliligtas? Sa pananampalataya sa gospel o sa iyong panalangin na ginawa?
Magkatulad ba ang pagsampalataya sa panalangin? The same po ba yun? So mga kapatid ay pag-isipan nating mabuti, ang kaligtasan, yan po ang pinakaimportante sa lahat. Walang kwenta ang ginagawa natin. Faithful ka man sa church mo, nagbibigay ka, may ministry ka, hindi naman tama ang kaligtasan mo. Bakit? Ang pinagtiwalaan mo, hindi yung ginawa ni Kristo, kundi yung ginawa mo na panalangin. Amen? Sabi ng Ephesians 2:8-9, napakaliwanag. Ephesians chapter 2 verse 8. Very familiar verse, mga kapatid. Laging binabanggit. For by grace are ye saved through prayer. For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God. Not of works. Alam niyo po ba ang prayer? Work! Faith is not a work, but prayer is a work. Lest any man should boast. O, paano mo nasabi na work ang prayer? Labor pa po yan. Hindi lang work, labor. Kilala niyo po si Epapras? Makalimutin ako ng verse. Pero please, paki-comment po yung verse si Epapras. Epapras sa Colossians. Colossians chapter 4. Colossians chapter 4 verse 12. Sabi po dito, Epapras, who is one of you, a servant of Christ, saluted you, always laboring fervently for you in prayers. Laboring, mga kapatid. Ang prayer, yan po ay work. Ang kaligtasan is not works, lest any man should boast. But faith, yung pananampalataya, hindi siya work. Romans chapter 4 verse 5. Romans chapter 4 verse 5. But to him that worketh not, sa kanya na hindi gumawa, believeth on him that justifieth the ungodly. His faith is counted for righteousness. Amen. Work it not. Hindi ka gumawa, nanampalataya ka. Ang prayer po ay gawa. Requirement ba yon para maligtas? Sa grasya, ang kaligtasan ay grace. Walang gawa. Si Kristo ang gumawa. Ang prayer po ay work of righteousness. At yan ang ginagawa ng believers. Mga nag-believe na. Amen. Ang prayer po, yan dapat ang gawin ng mga believer na. Hindi ng sinner, kundi believer. Kaya ang term dapat believer's prayer, hindi sinner's prayer, mga kapatid. Ang isang sinner, hindi pakikinggan ng Diyos.
walang nakalagay sa Bible, especially sa sulat ni Pablo, na merong isang nagpray at naligtas. Amen? Pero marami sa Bible na nag-believe at naligtas. Nag-believe sa gospel ni Kristo. Prayer is a work, and work cannot save us. Sinner's prayer cannot save us. But Romans chapter 1 verse 16, Romans 1:16, the power of God unto salvation to everyone that believeth. The gospel of Christ is the power of God unto salvation to everyone that believeth, sa bawat isang nanampalataya. Romans 3:22, Romans chapter 3 verse 22, Romans chapter 3 verse 22, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. Upon all them that believe. Ang righteousness of God ang natanggap ng mga taong nanampalataya. Amen. Romans chapter 3 verse 26. Romans chapter 3 verse 26. To declare, I say, this time his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. 1 Corinthians chapter 1 verse 21. For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. That believe. There is nothing about people saying a sinner's prayer to be saved. Wala. Walang sinabi si Pablo, sundin mo itong panalangin na ito ha, at ikaw ay maliligtas. Repeat this prayer after me, and you will be saved. Pero anong preaching ni Pablo? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Believe. Acts 16:31. Ngayon, pag inignore natin itong mga verses na ito, ibig sabihin lang yan, hindi ka Bible believer. Tradition keeper ka. Tradisyon ng tao ang iniingatan mo. Ang nirespect mo yung tradisyon ng tao, hindi salita ng Diyos. Tapos merong magsasabi, what about sa ganitong verse? What about sa publican sinner na nagsabi siya, Lord, be merciful to me a sinner. O di ba? Sinner's prayer. Di ba sinner's prayer 'yon? Oh, Luke 18. Luke chapter 18 verse 13. Oh, ito yung mga pang ano nila. Pang depensa nila. Ino-object nila gamit din ang Bible. Bible din ano? Okay, so Luke 18:13. So ito po ang sabi.
And the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. O, di ba? Sinner's prayer. So, may sinner's prayer. Yung publikano, lumapit sa Diyos. Ha? Kaya nga lang, kung pag-aaralan natin ang context, mga kapatid, hindi pa namamatay si Kristo nito. Oh, ang gospel po dito ay hindi gospel of the grace of God. Kingdom gospel pa po ang tinuturo sa time na yan. Iba po ang sitwasyon sa time na yan, sa sitwasyon natin sa panahon na ito. Hindi pa namamatay si Kristo sa time na yan. Hindi pa nabubuhos ang dugo ni Kristo. Amen? Hindi pa naipakita ng Diyos ang mercy. Hindi niya pa na-offer ang kanyang blood. Oh, saan tayo naligtas? Sa dugo ni Kristo. Sa ginawa ni Kristo sa cross. Amen? So, nagra-rightly divide po tayo ng Word of God. Hindi ibig sabihin na biblical ay tama. Hindi lang dapat tayo biblical, dapat dispensational din po tayo. Amen? How about yung Romans chapter 10, verse 9? O, yan ang sinasabi nila. Romans chapter 10, verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth, tingnan mo na, di ba? Kasama. Dapat magkumpisal ka sa iyong bibig. Okay? If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart. Di ba? Nauna pa nga yung prayer, di ba? Confession. And shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Di ba? Biblical la. Biblical ang sinner's prayer. Tingnan mo. Kailangan mag-confess sa iyong bibig. Requirement na dapat may galing sa bibig mo na pagkumpisal. Ikumpisal mo sa iyong bibig ang Panginoong Hesus. Kasi pag hindi mo yan ginawa, hindi ka maligtas. Yan ang problema pag biblical lang. Pero hindi dispensational, mga kapatid. Hindi kinukuha yung context. Okay? Ang context po napakahalaga sa pag-aaral ng Bible. Marami pong napupunta sa kulto sa mga maling doktrina dahil hindi po tinuturo yung context ng isang verse. Basta kukuha lang sila ng verse at yun po ay magsusupport doon sa kanilang doktrina na iniingatan, tradisyon na iniingatan. So, yung tradisyon, yun yung iniingatan nila. Ngayon, para ma-prove yung kanilang tradisyon, maghahanap sila sa Bible ng pang-proof na tama yung tradisyon nila. Di ba? Biblical. Pero, hindi tinitingnan yung context ng verse na yon. So, maraming nahulog, na stumble dito sa verse na ito. Sa verse 9, sa verse 10 hanggang 13. Okay? Marami po. Anong context nito, mga kapatid? Sa verse 1, basahin natin. Pag sinabing context, tingnan natin kung para kanino. Para kanino yan sinabi? At sino ang pinag-uusapan dyan? Brethren, my heart's desire, sabi ni Paul, and prayer to God for Israel. Okay?
So, napansin natin, Israel, sabi dito, that they might be saved. So, kaninong salvation ang dinidiscuss sa Romans chapter 10? Israel salvation. Ang sulat nito ni Pablo sa book sa Romans ay during ho ng Acts period. So sa time na yon, mga kapatid, may mga Hudyo na ayaw nilang tanggapin si Kristo bilang kanilang Misaya. Ayaw nilang paniwalaan yung resurrection ni Kristo. Okay? During Acts period po yan, mga kapatid. Yung unbelief. Hindi nila tinatanggap si Kristo bilang kanilang Misaya, Lord. Kaya dapat i-confess nila na si Jesus is Lord. Paniwalaan nila yung resurrection ni Kristo. So that is not our plan of salvation. That is for unbelieving Israel. Na ito po ay transitional period. Itong sinulat ni Pablo. During Acts period yan. During the book of Acts. So sa book of Acts, mga kapatid, mayroong pagbabago-bago pa na doktrina sa time na yon. Transition po yon. Kaya sa Romans chapter 9, Romans chapter 10, Romans chapter 11, yan po ay, ang context po niyan, sulat ni Pablo, no, kung ano yung kasaysayan ng Israel, ano yung present status ng Israel, at kung ano yung future, ano yung magiging future ng bansang Israel. Amen. So, para maligtas tayo ngayon, i-confess natin si Jesus as Lord. Pagpunta natin sa Book of Ephesians, nandun na po ang complete, ang totality ng revelation of the mystery. Ephesians po ay naisulat ni Pablo after ng Book of Acts. Hindi po during Acts period. Hindi Acts transition period yung Book of Ephesians. Kaya yun po, sa Book of Ephesians, nandun na. Okay? Ito na yung napaka-clear at complete instruction para maligtas. In whom also ye trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. At yan po ay sulat sa Gentiles, mga kapatid. Gentiles po. Hindi Israel. Okay? Yung iba po, ginagamit yung Revelation chapter 3. Out of context din. Yung Revelation chapter 3 verse 20. Marami po akong nakilala. Pastor, ginagamit yan sa pagsulwini. Oh, kumakatok si Kristo sa labas. Kumakatok sa pintuan. Oh, kumakatok si Kristo sa puso mo. Gusto mo bang buksan ang puso mo? Papasukin mo si Kristo sa puso mo. Ngayon din. Ngayon na. Papasukin mo na si Kristo sa puso mo. Hindi pinaliwanag ang gospel ni Kristo. At pinapasok si Kristo sa puso. Opo, pinapasok ko na si Kristo sa puso ko. Ligtas na ako. Oo, ligtas ka na. Dahil si Kristo ay nasa puso mo. Pinapasok mo siya.
dahil nanalangin ka, sumunod ka sa prayer. Okay, sabi ng Bible, ang salvation after that ye believe. Di ba? Si Cornelius, di ba? Si Cornelius. Oh, nag-pray ba si Cornelius nung nag-preach si Peter sa kanya? Hindi pat natatapos si Peter mangaral, ang Holy Spirit pumasok na. Because sabi ng Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. So hindi po ang salvation by repeating the sinner's prayer. Mga kapatid, kung tunay tayong naghahanap ng truth, Bible talaga tayo, Bible believer talaga tayo, iwanan natin yung tradisyon ng tao. Amen? Mas mahalaga ba ang tradisyon ng tao kaysa sa salita ng Diyos? Ano yung minamagnify natin? Salita ng Diyos o ang tradisyon ng tao? Man-made formula yan. Man-made tradisyon yan. O pag hindi ka sumunod sa sinner's prayer, hindi ka ligtas. Yung winitnessan ko, hindi sumunod sa sinner's prayer, hindi yun ligtas. May nag-comment sa akin, sabi niya, "Uy, ipasunurin mo siya." Hindi mo naman pinapatanggap sa Panginoon. Pasunurin mo siya sa prayer. Baliwala yung ginagawa mong pag-preach-preach dyan. So, sa kanya pala, naniniwala siya na kasama ang sinner's prayer para maligtas. Pero, mga kapatid, ang salvation ay totally based sa ginawa ni Kristo sa cross. Wala tayong part, wala tayong ambag. Sapat na po ang ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Ang tanging response sa ginawa ni Kristo, faith. Faith. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Counted na po ang kanyang pananampalataya para siya po ay maging righteous sa harapan ng Diyos. So, hindi po required na pasundan mo siya sa tinatawag na sinner's prayer. Ngayon, mga kapatid, sana po meron tayong natutunan sa atin pong Bible study. Ang hangad ko po ay magkaroon tayo ng tunay na kaliwanagan dahil ang kaligtasan po ng ating kaluluwa ang pinakaimportante sa lahat. Yan ang pinakaimportante. Huwag sana tayong madaya ng kaaway, ng dyablo, at akala natin ligtas tayo. Pero hindi pala biblical. Hindi pala nakabase sa salita ng Diyos ang kiniklaim natin na kaligtasan. Maaaring sabihin natin, sure ako 100% pupunta ako sa langit. Maaaring sure ka. Sinasabi mo, sure ka, 100% naligtas ka. Pero ang tanong, how? Paano ka naligtas? Paano ka naligtas? Requirement po ba ang sinner's prayer?
para maligtas ka? O yung pananampalataya mo sa ginawa ni Kristo, yun ang nagligtas sa'yo? Sana ho, hindi tayo magkaroon ng pride, ano, na mas mas mahalaga sa atin ang ating opinion, mas mahalaga sa atin ang tradisyon ng tao, mas mahalaga sa atin yung pastor na tinitingnan natin, tinitingala natin, na ginagalang natin. Pero ang salita ng Diyos, binabaliwala natin. Mas namamagnify yung tao kaysa sa salita ng Diyos. Mas namamagnify yung tradisyon ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Huwag nawa, mga kapatid, kung tunay kitang kapatid, kung tunay kang ligtas sa ginawa ni Kristo sa krus. Okay? Salamat sa Panginoon. Pero, kung ang pinagtiwalaan mo, hindi yung ginawa ni Kristo, kundi yung pag sinner's prayer mo, pagsunod mo sa panalangin, yun ang pinagtiwalaan mo na nagligtas sa'yo, i-check mo po ang Bible. Mahalaga po, search the scriptures daily kung tunay ba na nasa Bible yan. Amen. So, ang topic natin ngayon, mga kapatid, hindi po ito para magdebate tayo. Hindi para mag-away tayo. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na ang bawat isa ay mapahamak sa impyerno. Ang nais ng Diyos sa lahat ng tao maligtas at mapunta sa kaalaman ng katotohanan. Kapatid, kaibigan, biyaya lamang ng Diyos kung tayo ay nagkaroon ng understanding sa atin pong pinag-aralan ngayong gabi. Sana po hindi tayo magkaroon ng pagmamataas sa ating sarili. Magpasako po tayo sa tinuturo talaga ng banal na espiritu patungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Yan po ang aking desire at prayer. Kung napapakinggan mo ang mensaheng ito, ang gospel ni Kristo lamang ang kapangyarihan ng Diyos patungo sa kaligtasan. At ang tanging response na hindi ka gagawa para maligtas, sampalatayanan mo yung tapos, yung kasapatang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sa puso mo, yung pagtitiwala mo, yung pag-asa mo ay nilagay mo. Hindi ka nagkaroon ng confident sa sarili mong kabutihan, sa sarili mong katwiran, kundi nilagay mo lahat ng tiwala mo doon sa ginawa ni Kristo sa krus, na siya'y namatay para sa ating kasalanan, siya'y inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Yun lamang po, mga minamahal, ang atin pong pag-aaral ngayon. At kung meron kayong question, katanungan, pwede po kayong magtanong, mga kapatid, mga kaibigan. Okay? Para po masigurado natin na nasa Biblia nakabase ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Lord, salamat po sa inyo pong salita na aming pong pinag-aralan ngayon pong gabi. Salamat sa kaligtasan na libre, grasya, na si Kristo po ang siyang nagsakripisyo, nagbuhos ng dugo, namatay para sa aming kasalanan, inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Lord, salamat po sa inyong dakilang biyaya, nakakamanghang biyaya, na hindi naman kami karapat-dapat, Panginoon. Kami ay karapat-dapat sa impyerno, pero kayo po, Panginoong Hesus, ang nagsakripisyo. Kayo ang naging kasalanan na walang alam na kasalanan upang kami ay magkaroon ng katwiran ng Diyos. Kayo, Panginoon, ang naging sumpa para sa amin. Kayo, Panginoon Hesus, ang naparusahan na wala namang
kasalanan, inosente kayo, Panginoon. Salamat sa iyong banal na dugo, Panginoong Hesus, naglinis, naghugas sa aming makasalanan, at ang aming pag-asa, ang aming pinagtiwalaan, lamang ang iyong sapat na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Wala nang iba, Panginoon. At yun lamang ang iyong sinabi. After naming sinampalatayanan ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, meron na kaming tatak ng banal na espiritu ng pangako. At ito ang tunay na katibayan na kami nga po ay pag-aari nyo na. Kami ay ligtas na sa impyerno. Meron na kaming buhay na walang hanggan dahil ang banal na espiritu ang nananahan sa amin sa oras pong ito. Salamat po. Ingatan niyo po ang bawat isa at pagpalain. Ito'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be the glory. So, makinig awitin bago natin i-close ang atin pong live broadcast. Just an old rejected relic on the auction block. They decided to throw me away. The auctioneer asked who